Sarang tugutan, mapamasyara ko sa marayang lugar. Ngunit, pobre ako masyado. Para ko sa salan na mga rekwerdo. Tigpas mo sa bato, kapkaman sa panyo. Hindi agad ako pas, maski ararang lawas. Si Sami lang ko eh. Kwa, di siya, tay siya lang Mikia. Mutse, ang daming lata. Kumuha ka na lang dyan, oh. Wabo ka di, cha diao, di nabuhayong, chiki kui, di kilay tao kotwe, diengwa, chile, wadiayo, chami, hongpat, kaki kui. Uy! Sige! Mosse! Mosse. Dikudece sammi wangke. Dicha, sacha, elang, tipaysay. Sitsilang longchong ane. Gwakyam uwat. Si Chikang. Tetse, di ay guatse e Mikia. Kung puso gagamit mo, 정디 쇠항 세춘 무이드 죄방 니티와 데카우 지쿠 요닝 이경케 자거니 데카우에 sendinglo para ikaw alam mo kung saan ito papunta. Alamin mo kung saan ito gagaling. Hanap mo ang ploning mo. Ito lang? Ito lang hanapin? O, tara na. Dali lang to. Makakatodo pa ako ng kita bago mag-umpisa uminom. Pestang-pesta na ako eh. Tara. Ikaw,
Alam mo, illegal ako dito, no? Ha? Ngayon, buti may fiesta sa bayan. Kaya, Coast Guard, fiesta rin. Ngayon, siya hahanap meron sa bayan. Kaya, dala mo siya kahit saan. Kaya lang, alas 6 ng gabi, dapat balik na kayo rito. Alas 6 ng gabi, busina ang barko, 5 beses. 5 beses. Tanda mo, ha? Tanda mo. Balik ka. Ah. Salamat. Bagas lang ako, ha? Nakita mo yung tindahan dyan sa tawid? Diyan mo makikita yung hinahanap ng tuning. Makikibilisan na, parang kasarado natin sila Ate Tali, eh. Anong line yung babakalin? Odoy! Sabon malipat kabayadan. 140 pesos po yan. Kukunin nyo. Salamat. Anong siloy? Dapat ka natin ganun. Hirap! Basta pamista, pwede pungitan. Kanan, dapat tekagan. Maambong na kapistan. At tekag na pista, ganatan sa lang. Mayad nga po ra. Ing matod gali inay inta nga papatagbangan ka mo imaga. Saya nga na yan sa katigapon. Ipatugay indron lamang sa malam. Mas maswerte ka mo idindin nga nabubuwi sa asin. Sa pira ka bulan nga ara iuran, isipa, indron lamang ang agparanggas nga ara itirikil andang bini. Sa bumanda, gulpiraman pa nga sila malam nga sa lugar. Hasta para makabayli kayo para lagat. Sige, sige. Manap Laning! Hindi ko rin namin sa dalaga ta. Magkapakon ako. Siloy, pati ikaw. Sir! Okay ka lang? Sino ba yung pangalan niya? Ba, sir, gusto mo resbakan? Sir, sensya ka na, pero gano'n talaga yung tradisyon namin dito, eh. Pag pesta, pwede mong lagyan ng dumi sa mukha lahat ng mga tao sa kalsada kahit di mo kilala. Tsaka, sir, yun. Yun yung mayor namin dito, eh. Alam mo ba kung saan yung bari niya?
Alam, sir. Kaya lang, baka... Pwedeng pala muna sa akin yun, sir. Mukhang okay lang, madali naman burahin eh. Hindi tayo sa baray ni sila eh. Sir, matanong ko lang ha. Ano ba hinahanap nyo? Taga rito ba kayo? Mukha kasing kuyo na kuyo nun yung itsura nyo eh. Pamilyar ka ba sa baryong to? May mangilan-ngilan nakakilala. Parang taga rito ako. Medyo abuayang kamo ipamakaliin dong isusutlagat ah. Abuhayan mo rin si Nepluning. Ang tamalabang iyang gumido. Digo! Digo, ikaw may bagong lambong? Bagong lambong? Pangis pusada. Ay kamo, mga soltiros? Sabin ma, unang indo pang makapangasawa si Pluning. Aray, na aking igad. Akasirere, ipangunit. Si Pluning di man imong adiskitan. Hindi ko mo ro, mga bago magbaralang ka. Ang ating mga kawa, magamit taradigay. Sing, ay madayon doon. Punta salamat. Algado ko para Ito ting, kami digiren. Ang dami makakita, esposabong digi. Kailangan man ng tuting. Pagpasensya mo lang, aking asawa. Medyo kara sa iba. Basta ako patuladan din si Manong Tuting. Pero dapat aratan na itutuladan sa atubangon ng mga bata. Oh, bala ka mo ron agbilang idan pagbalik. Amblik indura. Red nga po manang Pluning. Mayad nga po, Ra. Amlig ka mo. Manang Nieves, ayaw mo agsingnad ka pa? Ay, gaano pagtabig si tatay mo sa esposada. Kaysan pa kimanira. Kanakin mo ronda lamang nababatian ang imong mga alyag maulaman ka na na. Oh, basta, ako na bala digi. Pagkatapos ko digi, mauli kami renda. Pagpanariri lamang anay. Pati ate ang may na negosyo. Kapektuhan niyang wala bagatag irinit. Pluning, magkabri kita sa kalata. Diba? Pag espesyal nga okasyon kita na lamang agakaw ni Lychee. Inuro. Sa imong birthday. Lamang ayaw man tamay ng bakal. Para may reserba kita sa matapapang mag-aarabot ng importanteng okasyon.
Ay, Ginoo. Normo pa kabay pauranan ang banwa. Pag inalang sa kadagong pwede natin inuman ng dagat. Ayaw mo akainom, karay dagat. Ang tamang doon, yung buto. Digo, hindi kita pabayan. Atong Ginoo. No, tanan sanda siga-siga sa ispusada. Oh, importanteng okasyon ang esposada. Doto aga, kiralalan ang partido, ang mga karasalin. May di ko nun may simpan ng lychee. Medyo kara, sinaiploning mo, ang bata tanak pa. Pirming leche, ang iyong bibilin pag agal lukas ako. Bukon lamang ipon siya ang esposada. Tungod siya sa pagtaligod ang isarang babae sa pagkadaraga. Mapungogali ang ispusada. Pinakamambong ang esposada para sa sakagurang-gurang ang makita nga ni agamal magsagod anang bata. Sir, parang wala yata yung may-ari. Rodrigo pangalan ko. Oh? Rodrigo pangalan ko. Ako naman si Badukdok. Ano ibig sabihin ng pangalan mo? Wala po. Diomedes talaga pangalan ko. Paborito kasi ng tatay ko si Diomedes Maturan eh. Pero sa islang to, wala talaga titawag sa totoong pangalan. Lahat puro palayaw. Ayun, padukdok yan po ka sa akin. Okay na rin naman. Sige nga lang umiksi kumpara sa totoong pangalan ko. Kasing bantot pa. Pero kung hirap kayong tandaan, sir, Dok na lang tawag niyo sa akin. Sir Rodrigo, baka pwede natin kainin yung hawak mo. Oo naman. Halika. Yan. Eh, Masayang palayaw ko. Iko, kamusta ran? Sabihan agalat rin si nanay mo? Hindi mo ako patabi din sa ispusada. Bantayin lamang si nanay mo. Agod ka papapon si Manong mong biling. Sabihan, mabagat na rin lagat, ano magiging laber? Sa ispusada ba makakakita handang magiging lapar mga tao? Eh, naguli ka rin na. Pumakato ni Magsagnad. Biling! Si Digo Rodan! Digo! Nagpirang-irang si Manong mo! Garandel! Pero paano nga masikason? Pagkatamak pa lang sa punsya. Pagkalit din nagsignad para kaya pong kita imaga. Nay, sinay po na yun, lagi. Mayad nga si Ramoning. Aruy, yung bedlay ka pa yung matangdan. Kung ipauli mo nun lamang ang daniya ng panadili. Akon mo ro si Manang Nieves. Akalabas din nga agsagib iviling. Ani man, ingatid ko ron lamang ating maiting sultiros. Aga sungon-sungon. Alik agtabid sa ispusada. Ingririgis ko lamang dan si Biling nga mag-apura kenel adin kong katitindig. Ako pa lamang. Ako nga dang magapanguna dito sa bayin. Kung alyag ka, pwede kami nabadakan iviling. Uy, anay. Hindi agdaralagan lamang ang mga bisita. Kung kakitay ka lang nga buwi, nga agarigis si South. Dandan, ababati kuro ng lisang sa esposada. Ang kambing siguro. Adidimdimang ko ang aming timpo pa. Si Nieves ang kaposturan. Ilam nga ni Bayak kay Nieves.
Kung ayaw mo sa tama, yang agintris ka na. Si Tuting nga nang impili, maski ang una pa. Bikin nga lagi gwapo si Tuting. Pero tama ramandang desisyon ni Nieves. Siling nga, hasta dadi. Yung papalanggata na maya di Tuting. Si tatay mo, adin lumandang lalaki. Pero adin din dadi. Digo? Digo? Ngayon, pasayawin naman natin yung mga bagong kasal, si Arturo hasta si Ines. Balita ko marunong to si Arturo magpinunto-pundo. Aber, sa liya tangani kong marunong magsuring. Tamparan! Oh, Pinoy, lagi mo lang. Ayan yung gabera. Ano no kabaya kang katatabang? Why? Ang imong dada na ilaw dito sa kusina kay napapaborit kalang kuno ang magatimpla alang ing lulutong lawya. Ay, mo kadingan mo ruman nagabutang ang laber. Ay, sus! Kung sinong kay panipuli nga gabot, mama ng laber, di ba pa? Yun. Dan ko nung agangirit lamang, mama ng marabtik. Puro ka mga burito. May dumating na bagong sulat, ha? Pupunta ka lang sa bahay niya. Sige. Oy, salamat. Magdirin sa pareho. Amos ko nin. Amos. Sumidya na. Mura di gisi Tumas, basta muro mo laman ni Puni nga ng timpla. Sabon lang na magpalit Tumas. Tumas. Di na ikaw yun ang lawya. Sus! Linsyan ako. Kung imbita rin ta ka mo sa kasal ni Puneng, hasta'y Tumas. Kapiram. Hoy, uray. Ay, ba't ka lamang? Ay, mga manugang, radyo lang, anang tangtang. Arat tangay. Sus! Sobra pa sa buyon! Kuning, hindi mo tipidin ang asin. May bastante kita. Bastante. Ang tagay, Siloy. Siloy. Yibis. Silingay mong sultiros. Kaya napaingsi silang kumarimo si Inis. Sino ganaanggapan silang imari mo? Sisiloy ko no. Broken hearted kay Inis. Lang ako, hindi. Itong Bible. Ayaw mo po nga kita. Tingad kay Ines? Ginabargan mo. Ano makalasar po? Ano nung nainabo? Ipakig mo lang. Basta ako. Ayaw mo. Basti ka pa, Manda? Pwede tupad kay Arturo. Eh. Ayaw mo ito na to. Yung Panginoon ako ni Inis. Di ba? Kay dad ko lang si Tomasa ng pagaling. Basta ito na para ito. Yung mga kay Pangindi. Oh, wala kayo inom dyan ah. Salamat pa, sir. Yan. Ay, tumataba isa. Malmata na parang tiga ito. Ano milyan si Tomas nga ka na rin. Ay, matay din yung sila yan. Kasi, abati ko nga gaban natin, anong medyo sa Tomas nga na kayo? Buti ikaw. Uy, ang kabos ng patang dyan. Umatid to. Sakit mo. Masakit. Ay, agig makaw. Ig na tapos nga arakaw ka preparar. Saka dagig mang atatapos.
may sa kabilog nga masing sasakitan. Di ba? Mas masabor da isipan. Nga animan, ikaw ang kakasinti. Mas masakit. Moro, ikaw ang mas tadak ng agagigma. Ang kasilag, igsakit sa tagipuson. Madali madura sa paglibas iya mga timbo. Ang mga adal na imong apuputay, ang hindi mo ipabayang natura. Hasta mamalam ka. Dato magkapangirit, iimong tagipuson. Kadapis, matimtiman mo ang magagigmang aglilibas. May rason para sa tanan. Si Tomas ang rason namin kung Manila ka. Diko? 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 Ikaw nagapamanilaran? Kaya si kasuin lamang ako dito. Aw babayan mo ron? Ba't mo ako iniwan? Sir. Naalala ko kasi may soft drinks pala tayo sa likod ng tricycle. Kako, baka... Aray ko, baka nauuho ka na eh. Kaso, medyo mainit tsaka wala tayong pambukas. Happy Fiesta, Jose. Sa Manila, tungkol magabukas mga Manila First Lady. Pag-ari sa atong pungsod ng mga bantog na Hollywood stars, pareho nanday George Hamilton kag Brooke Shields. Kag samtang basako ang pagpreparar sa pagsukol sa kakauna nga pagsaulog sa Film Festival sa pelikula sa Pilipinas. Sa Manila, pista rin. May ka ba yung mananayon pa? Muli rin ka kuri atong paglukutan. Aray ito nung mga panggat. Mani, ako kaplano rin nagpamanila pag-abuti ang nabal. Luto ko rin lang masagyan pa masasuludan. Ako, blano rin naman sa kayo. Abaw, yung karagpangan. Kang Manila, mga talagang parang kayo mapustura. Digo, musta rin? Tigit! Tigit! Si Loy! Nagano ang medyo si Tubas. Nga na, pwede ha. Biling! Ano ko talaga, pinag-ripple sa Manila. Tigit! Wala basit. Wala, pangputi lang po ron. Dalawang. Sa takandaran. At talagang katala, bukay tarumol. Tigit! Meron ka magpamanila. Tigit!
Ba't gani, bago magpista? Tingnan mo, ako rin masakit ang matinis ko yan. Pero sabon, mantin na naman ang nabal. Kada nga naman na mo sa mga colleges. Wait, bunara sunod ka na eh. Sige, Pai. Pasigalin niya ako pagalin. Pwede ko lang na kanimi pabulas naman sa kamotor. Ilisisa ko na ito kay tatay. Sayang dahil sinsilo, kayo boss mo ralay pliti. Alma, kanina ka pa nandyan? Halika, umakit ka na dito. Medyo basa ako, Gid, kasi galing ako sa palon. Walang kaso yan. Halika na. Tiko, halika, tumakit ka na rin dito. Samahan mo ang ate Alma mo. Ituro mo yung daan sa ilalim ng kusina. Manong, alam mo ipapatilong manggakit para magdasig. Lasig ang gakit. Depende lamang sa gato ka na sa dalo yun. Manong, pag mababalang dalil, pidunaw ng gakit ang nabalpapa ko sa Manila. Ay mo gulpi kag pakimantungid sa lagat. Dati, gagto mo. Plano kag pa Manila. Basta, pescador. Muro maran siya nag-isip. Yun ni kalag-isip. Kaboy ko yun nun. Kinigilumusin. Magtitinay takaw. Seponing, malaw ka na eh. Magyamara ko lamang. Hindi rin. Araboy, kita na lamang. Mamotor kita lamang. Mantinin na rin lamang dyan si Manong mo, ha? Ha? Bale, hindi kita isusumbong. Ako si Celeste. Anong pangalan mo? Digo! Nalalaman naman kami sa magandang babae. Gusto mo nito? Tige. Oh, what are you looking at? Don't tell me kailangan ko pa ng consultation papers bago ako pwedeng mamigay ng aspirin. O baka gusto mo naman eh, nanginginig na sila sa malaria bago natin sila bigyan ng gamot. Walang malaria dito sa Kuyo. Sa mainland Palawan lang. Sana man lang nag-research ka bago ka nag-kick up dito. Eh sana nagkaroon na nga lang ng malaria rito para pinansin naman kayo ng Ministry of Health. Hindi yan puro bulak at aspirin lang ang laman ng health center nyo. Itaw ang nurse. Ano na kuno lagi bulong? Ja vitamins. Ano na nangaran? Celeste, ang kapusturatanas ta mayad na kanimo. Animan mentre sa Manila si Manong, pati si Naipluning. Pwede nga si Celeste na mong nanay nga kapapanaw. Yakan ni mo rin lamang. Yaka ba, iwanan ka kwara nga sakit, ah? Inkun kurun nga dan, vitamin. Sa'yo na lang para makapagsalita ka.
Abri rin mo mga regalo. Kaapon ko daning pamakal, ano man aratakaw ipatabida. Dan mo man imong isusot sa pista, ha? Dagi, abri ra. Ayaw mo uniform, ara ko paradal. Magasalin pusa kaw, anay. Maintas sa Manila ako. Ani man, pagkalapas siyang pista, mag-aadal ka ran. Ako hindi agadal. Aray, ano yun? Ito yan, oh. Umiinit yan pag kinukus ko sa matigas na bagay. Galing yun dito, oh. Ganda, no? Kaso may anak na eh. O ba't ka natigilan? Mukha ng girlfriend mo? Hindi ako pwede mag-asawa sa Taiwan eh. Wala akong legal papers. Kaya hindi ka nalang na girlfriend. Ito, tinan mo. Girlfriend mo? Gago, kapatid ko yan. Doc, ano ba saan ginagawa ang brittle na kinain natin? Sumputan? He's first. Oh, pakuni rin lamang sa kwarto si lolo mo, ha? Luni, ang kagaraidan ang pamisita. Ara bateriyaan ng radyo? Wala ka pa kung sa mo Manila. Maraming beses. Wala dagol ka pa. Ang Manila para lamang sa maihinahanap pa sa buhay. Ako, nakita ko na yung hanap ko sa lugar natin. Oh, bakit mo naitanong? Gusto mong makita ang Manila? Opo. Ha, eto. Oh. Ako babaan mo rin ako ipipilayan din. Sige. Ah. Ah. Para sa atin na nasanay na sa mabagal at tahimik na buhay, ang Manila magulo, nakakapagod, hindi komportable. Minsan nga, dahil sa ingay, hindi mo marinig ang sarili mo. Pag nakapunta ka na ng Manila, o kung saan man, makalabas ka ng tuyo, maiintindihan niyo ang sinasabi ko. Hmm? Taloga ako na, Dan. Hindi naman kasi mapilit ni Manong Tuting si tatay na magpa-check up. Eh, baka naman ang gusto niya, sarili niyang anak ang magdala sa kanya doon. Kung sa bagay, pag pumunta ka ng Maynila, magkasama na akong titingin kay Tay Susing. Hindi ako pupunta ng Maynila hanggat hindi bumubuti ang pakiramdam ni tatay.
Magandang gabi na Celeste. Magandang gabi rin. Ang saya pala rito sa inyo. Ganito to pag binulunggulan. Rika. Lolo, sinay Celeste to. Oh, Aber, iparinig mo ang imong mga berso. Ito kay sa putik ni kalaging sisipit para pakabot. Langit ni tampas sa inchekistra, diba? Excuse me po. Sige. Lening. Bakit hindi ka muna bumabot makisaya sa amin? Maghahanda pa ako ng merienda eh. Dito natitira si Celeste? Nagpresinta. Malala na ba si Tay Susing? Mild stroke lang. Ayaw magtagal sa ospital, kaya ang ospital ang pumunta sa kanya. Mabuti na rin yun para may nakatuto kay Tay Susing. O baka naman, kaya gusto lumipad yan dito, wala siyang makasundo doon sa nurses quarters doon sa bayan. Parang ikaw, maliban sa radyo mo, wala kang makasundo dito sa baryo. Kaya ka nandito. Nung wala pa ba ako dito, lagi ka rin iniiwan ng night planning mo dito kapag dumadalaw siya kina Intang? Opo, Bakit daw? makakagulo lang daw ako sa asinan. Eh, marami namang bata sa asinan, di ba? Nandun po sila para magtrabaho, hindi maglaro. Sino ba si Intang? Nanay po ni Tomas. Sino si Tomas? Iwan ko po. Ani man nga ni, dapat maski naro, hindi ka agduwa-duwa sa kaayadan ating Ginoo. Pira kadagong ko diyang impakitaw. Jaking tiyempo. Maski para kay Tomas din lamang. Si Tomas ang mahal ang Ginoo. Maligpabuhat ka rin bagong kamalig para si Sirungan dyan? Hindi! Kanugong ang kwarta na ipagbuhat ng kamalig. Kasusun tapandan sa Manila. Mas may atendaeng nga sigurado. Hindi uranin sa baryon dya kung arapa si Tomas. Jaking pakiloy sa Ginoo, itataw na. Hala, mga bata! Paspas na trabaho! Paspas! Hala! Mga bata! Uy! Ba hindi mo kami isama sa pagdalaw mo kay Intang? Alam mo, nung mag-community service ako noon sa Nabotas, may nakilala akong kuyo noon. Pangalan niya Tomas. Pero na-destino siya sa ibang lugar bago pa kami lubos na nagkakilala. Pero napamahal na siya sa akin. Kaya't na makita ko na itong kuyo, isa sa mga lugar na maaring mag-ikap, na-excite ako. Ipakilala mo ako kay Intang. Balita ko, meron daw siyang anak na pangalan ay Tomas. Hindi si Tomas na anak ni Intang ang nakilala mo. Abir, pakitan nga ni kanakan, nga kailam ka rin nag-usab. Para ka lang ginawa sa nang bibig. Kailangan ko para ito sila na nairong. Madali rin lamang, Dan. Kailam din nga ni agtuang-tuang, di ba, Dudoy? Dan sabihin si Manong mo, kita rin niya ng mapapangasawa pagkatapos na iala kayo sa pista. Tanay, murang koneksyon yan. Pagkala kayo sa pag-arasawan. Win, di ka kakon. Si tatay mo, makilala ko. Anong pagkala kayo? Ano ka na rin pangasawa? Ing tawan ako, Rider, wakiliban nga bata.
Kaya ako, pinili kong dumito na sa kuyo at si Tuting bilang asawa ko. Naku, ewan ko sa'yo, Alma, ha? Basta kung gusto kong asawa, yung kasama ko araw-araw. Yung sa hirap at saya. Alma, bakit ka pumayag na isama ka ng asawa mo sa isang lugar na halos wala kang kakilala? Palangga ko si Kleto. Pag sinabihan niya ako na diri lang ako, diri lang ako. Kahit na hindi mo naiintindihan ng mga tao. Yung radyo lang ang kausap mo? Oo. Ay, babalikan naman ako ng asawa ko dito. Naniniwala ka? Ay, mahal ko siya. Kung nagmamahal ka, hindi mo naman nakasama araw-araw at hindi ka rin sigurado kung babalikan ka. Anong tawag doon? Nagmamahal. Kasi ang nagmamahal, nagtitiwala. Kahit nasasaktan ka na? Ako naniniwala na ang nagmamahal ay nasasaktan. Pag hindi ka na nasasaktan, ba matakot ka. Baka hindi ka na nagmamahal. Basta ako, hindi na ako papayag na masaktan muli dahil lang nagmahal ako. Eh di para mo na rin sinabing hindi mo napapayagan ang sarili mo magmahal ulit. Ito kay sa manamok. Ibabay na do katambok. Magpangal puklupok. Tama na. Mamamatay ako. Nakatatawa. O bakit? Natatakot ho yata na baka atakihin kayo ulit. Hindi dapat kinatatakutan ng kamatayan. Lalo na kung alam mong pupunta ka sa langit. Maski anong gawin kong pagbuhat sa'yo, hindi ko mapapakita sa'yo ang langit. Dahil nakikita lamang ang langit sa mga taong naniniwala kay Jesus. Basta, ito ang tandaan mo. Masayang masaya sa langit. Payapa, tahimik. Tingin mo ang sarili mo. Pati ang Diyos. Kaya mo agatay sa anak mo mga papatay kakapakon sa mambong na lugar. Kaysan mo ro, baka na preparado nga masalang ang papatayan. Ano man, akakatangisan ba sa kapungaw? Sabod na rin paparikidis sa nga patay. Atuto siya digo. Salamat talaga. Ting pupungawan ka o kay lolo mo? Hindi kita dapat mapunga. Si lolo mong susing ang agturo kanakan nga magsareg igmugparit sa Diyos. Ani man, hindi kita dapat mapungaw. Moro, agaparet kita nga makapakunta na sa langit. Mababati na rin ang Diyos. Makikita, makakampang. Nay, ilo ko mapapatay.
Kapakimanda naman! Kanina niyo pa ba ako hinihintay? Paalis na rin kami. Hindi naman masyadong mahaba ang pasensya namin sa paghihintay eh. Tsaka dadaling ko to sa center, gagamutin ko. Bakit? Anong nangyari? Dahil kasi sa pinakita mong kawalang pakialam sa kamatayan, tinanong ni nanay niya kung kailan daw mamamatay ito para lang makasama sa'yo sa Maynila. Halika. Kaya ba malayo ang loob mo sa tatay mo? Para mamatay na to, makasunod ka na kay Tomas sa Maynila? Alam mo ba kung gaano mo sinasayang ang totoong pagmamahal sa paligid mo dahil lang sa kahihintay mo sa wala? Pwes, tumayo ka dyan hanggat manabang ka. Hintayin mo yung pag-ibig mong walang kasiguraduhan. Sana nga lang ay abutan kanyang buhay pa at may silbi. Why sila sinisnita to? Kana din mapakon. Mapamanila. Parating na si nanay. Ako na lang muna mag-entertain sa inyo. Ano bang bibili ninyo? May tatanong lang daw saan ko si Musay tungkol sa... Yun eh. Reporter ka? Hindi naman, medyo curious lang. Eh, kung ganun, si nanay na lang talaga ang dapat niyong kausapin. Gustong-gusto na nagkukwento tungkol sa storya ng negosyo niya. Maya-maya lang nandito na yan. Gusto niyo ba ng maiinom? Huwag na, okay lang. Ako, kahit tubig na lang. Ikaw ba kang ikakong kapakimanan? Ano mo to? Pag sa hindi ko yun nun, ang bait-bait. Palibasa kasi hindi rin ko yun nun. Sa'yo lang ako hindi mabait, no? At saka ko yun nung kaya ako. Yung puti mong yan? Dito na ako pinanganak, kaya ko yun nun ako. Ang kulay ng kuyo nun, yung ganito, yung parang sa aming dalawa. Hindi namin po siya, hindi naman siya kuyo nun. Kailan ako? Ka, anong na? Kuya nun din si Dudoy? Nagkaroon naman ay. Pwede ragtabid ka na ka mabuhay ang panat. Abati mo, Doy. Kung nakaroon, bali-balikaw. Manong na? Si Digo din. Nagira na ay, mapaturo ka ng silingnad. Wi, dan kinong motor. Pulis ka na kanisiloy, para kami mag-sikaso, mintras arata na ligi. Magapamanyasan ng murin na ipulong sa pista. Pista rin aroman. Aram mo pabibila sa balay imong isusot. Hindi ako kapamista. Magala kayo si Manong. Marami masasala kay nanay. Ako hindi dan. Hindi ako ron agpamanila. Digo, sabin mailaw mong siningnad. Nay, si Deplubig bagi. Aleman ko, animan nga niing ko ng takaw. Pero sa brita lamang man siya, no? Waning, magadayon ako ronda. Aroman, magasimba ako lamang. Pagkatapos, papako ng takaw digi. Magadara ako ilaitsi pati ianil nga pampungit. Kita rin lamang magselebra ating sa diling pista, ha? Ta? Magadayon ako ron. Ang blikaw. Ang big ka ra. Nay, si
sa pagdiga, baka man siya no animan nagala kayo. Istra, Biba! Kaya ko na yung madahin. Amblig! Listo, Manong na! Anong sa katib lamang? Mapuro. Kami si Kaguyawla! Pangpangam! Wala kayo tukagan! Temprano na yung ni. Basta, hindi ko rin may latang ati-ati. Pasamita ko rin lamang iyan pong hindi ang anak kayo. Tuning! Tuwing nakapistan. Kung katitindig ako pa lamang, Doy! Pagsingnad din! Damparang! Wala kayo tukagan! Hoy! May mata rin!
Ilang taon ka nang nawala dito? Saktong 25 years. Hindi pa pala ako pinapanganak. Ilang taon ka na ba? Ito 25. Kasalisi lang pala tayo. Sa akin pa na lang. Medyo ka lang magta-24. 24 nga ni, magto-25. Hindi kasi nakikinig mabuti. Alam mo ikaw, Taiwan sa tutong. Maghapon kung tsinagay ang pagiging kimi mo, ah. Wala ka narinig sa akin. Tapos ngayon napunta ka lang dito at nakilala mo yung si Divina. Hindi ka lang tumabil. Pagkakalulo mo pa ako. Patawad po, sir. Subukan ko, ha? Dito. Imi. Nga pala, kung 25 years kang nasa Taiwan, bakit marunong ka mag-Tagalog? Tinuruan ako ni Mandani, yung Pilipino namin kusinero. Marunong managalog si Chuy. Kalutal nga lang. Ayan ha, maano sa tayo ha? Si Chuy, yung Taiwanese na kumukot sa akin. Eh, kuya nun, marunong ka? Kanina ko pa nga inaalala eh. Saan pala nanay mo, oh? Mami, nagkabistan! Ay. Maberna eh. Ay! Badok-dok! Ikaw lamang medyong bagkan, ibaloy nga soltero sa inturong banwa. Ikaw na. Ay, Siling, akong tayo gali, si Musay. Jose, bisita pala. Ah, Tamparan. Tamparan. Binang, kabugidagi. Ay, pagod ako. Ano? May paglilingkod ka sa inyong mga binata. Mahabang kwento yan. Masaya at malungkot. Saan mo tayo gustong magsimula? Simula po. Gusto kita. Alam mo, kung binata ka pa, paliligawan ko si Binang ko sa'yo. Kakaiba mga babaeng ko yun, baka akala mo. Celeste yung tunay kong pangalan. 1982, nang madestino ako dito sa Cuyo bilang nurse. Nagbukas ang bagong kabanata sa buhay ko. Ang nabungaran ko, 4 na kakaibang babae. At ang pagluluto ng kasoy. Masaya lang ang pagluto ng kasoy. Pag sobrang apoy, pumapait. Dapat walang pakla ang buto. At dapat, may gawa mo siyang maikalat bago pa siya lumin. Sa aming 4, si Pluning ang pinakamahiwaga. Siya ang nagbubuklod sa amin. Pero parang hindi namin siya kilala ng lubos. Una ko siyang nakita na nagpipiknik sa sementeryo. Akala ko, malungkot siya at kailangan niya ng kasama. Ako si Pluning. Celeste. Mali ako. Mas kailangan ko siya. Kesa kailangan niya ako. Paano to? Hindi kagad kasi maingat eh.
Hindi nadadaan yan sa pag-iingat. Ang bawat nagbibiyak ng kasoy ay napapaso. Para pag-ibig, dapat may mapaso para may makatikim ng linamnam. Nagpakatalinghaga na naman to si Nay Nieves. Simpleng paso lang po, hindi niyo pa po pinalusot. Sige, laro na lang tayo. Kunwari mga buto tayo ng kasoy. Kung nakakapagsalita lang itong buto ng kasoy, ang sasabihin niya, kung hindi nakakapaso ang balat ko, hindi magiging malinamnam ang laman ko. Ay, gusto ko yan! Wala akong kaduda-duda. Pero dahil ako nakaisip, ako na magsasalita, meron na ako. O, sige. Kung hindi ako naging marupok sa pag-ibig, hindi ako magiging ganito katibay sa buhay. Ako naman, ha? Kung hindi ako naging maganda at nagmahal ng hindi pogi, hindi ko mauunawaan na walang halaga ang panlabas na kaanyuhan. Ba? Manang Nieves, gwapo si Manang Tuting, ha? O Alma, ikaw naman. Kung naging matilino siguro ako, hindi siguro gid ako ganito ka babaw at kasaya. Ang ganda! Ang lalim nun, ha? Natalo nga ako Akala ko maganda na yung sa akin O ikaw naman, Planing. Galingan mo, ha? O kailangan matalo mo yung sinabi ni Alma. Sabihin na lang natin na kung hindi ako tatayo dito para magsaing, baka mamaya lang wala tayong kakainin. Madamot! Siguro nga talagang madamot si Cluning. Madamot sa pagpapakilala ng sarili niya, ng puso niya. Lagi kasi siyang tahimik. Laging nag-iisip. Pero tila hindi nalulungkot. May sarili siyang mundo. Mundong parang walang ibang makakapasok. Pero paano siya nagiging isang tunay na kaibigan kay Alma at makiramay sa nararamdaman nitong pag-iisa? Lumalaki na si Jingjing. Lumalaking tahimik. Daw akong gidya. Nalulungkot gid ako. Hindi ko gid gusto na maranasan niya ang mga nararanasan ko. Maayo na lang ang istasyon sang radyo sa Iloilo, nakakarating pa dito. Yun na lang nagpapaalala sa akin kung sino ako. Kleto, paano mo kaya malalaman ang mga nararamdaman ko kung wala dito si Pluning? Hindi ko masabi sa kanyang mahal ko siya. Yun lang ba? E di isulat natin. Nakakahiya. Masipag si Siloy, no? Kahit tatay tahimik. Kaya nga hindi na ako makapaghintay na maging abogado yan. Paano ko naman kakayanin yun? Kung paano mo kinayang buhayin na maayos ang pamilya mo nitong nagdaang mga taon. Magtutulong-tulong tayo sa pagpaparal kasi labis-labis na ang pagtulong mo sa amin. Maigi na yung pagiging radio operator na lang kunin ni Siloy. Ilang taon na lang mula ngayon, computerized na ang mga barko. Hindi na nila kakailanganin ng radio operator. Hindi ba napakasarap isipin na alam ng anak ninyo kung anong gusto niyang kunin? Kaya kung anong pangarap ni Siloy, yun na rin dapat ang maging pangarap natin para sa kanya. Pauwiin mo na nga si Tomas. At nang magawa namin sa mga magiging anak ninyo, ang mga ginagawa mo sa mga anak namin. Oh, dito kayo. Usong tayo. Alam mo, naiinggit ako sa'yo. Ilang panahon na rin tayong magkakilala pero hindi ko alam ang tunay mong pangalan. Pero okay na ako nakilala kita bilang Tuning. Nung bata ako, iniisip ko, ano bang dapat kong gawin para maalala ako ng tao?
Kaya gusto ko yung pangalan ko. Celeste Razon. Parang mahirap makanti. Kaya ibinagay ko na rin yung ugali ko sa pangalan ko. Pagdating ko dito sa Kuyo, na-realize ko, wala pala akong palayaw. Napaka-impersonal ng buhay ko sa Maynila. Tingnan mo ang kasama ko sa Maynila. Sinama ng guard, sinama ng driver, sinama ng tindera, manang labandera. Ang nakakatawa doon, si Manong Guard, 10 taon na siyang gwardiya dun sa apartment na tinitirahan ko. Si Manong Driver naman, siya yung driver ng taxi na isang beses ko lang nasakyan. Pero iisa lang ang tawag ko sa kanila. Ibig sabihin ba nun pareho rin ang halaga nila sa buhay ko? Kaya't gusto ko magkaroon ng palayaw. Ang mga taong mamahalin ko at hahayaan kung mahalin ako, tatawagin ako sa palayaw ko. At maalala ko ng tao sa bago kong palayaw hanggang sa kabilang buhay. Napakahalaga mo. Kina Alma, kina Siloy, kina Nieves, Tuting, kay Waning, kay Digo, at kay Tay Susing. Kaya siguro hindi ramdam ng mga tao sa paligid mo ang kawalan ng ulan. Dahil singhalaga ka ng ulan sa kanila. Ebo ka ba yung kalang bunga puti si Pluning? Para ganito tanggis. Mayroon pa kitang parinti, akasuti mangitin. Balugo ang palayaw ni Tomas. At simula nung mawala si Tomas, madalas ko nang makita si Pluning na may hawak na balugo na nakabalot sa panyo. Baka yun ang pamamaraan niya ng pag-alala o paglimot. Pero kung gaano katikom ang kamao niya, ganun din katikom ang bibig niya. Walang kinukwento yan tungkol sa nararamdaman niya. Hindi niyo naman po siya tinanong. Maingay lang akong tao pero nirirespeto ko ang mga taong gusto ng katahimikan. Iyak yung bata si Pluning. Nung araw na umalis si Tomas, hindi yan umiyak. Nung namatay nga nanay niya, hindi siya umiyak eh. Kaya hindi ako nagtataka na hindi siya umiyak kanina. Bakit ho kaya? Minsan na itanong ko na yan sa kanya. Ang sabi niya, may dahilan ng bawat tao sa pag-iyak. Naaawa ako sa kanya. Bakit ka naman maaawa? Hindi naman sukatan sa pagiging mabuting anak. Ang lakas ng pag-iyak sa burol ng magulang. Pero nakakapiko na nakakabinging katahimikan. Nakakabingin katahimikan ni Pluning. Siya ang tipo ng babaeng ayokong maging. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayoko maging dahilan ng kalungkutan ng ibang tao ang kaligayahan ko. Hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo. Maraming pagkakataon na sana na nakapagpaliwanag ka. Hindi ako naniniwala sa pagkakataon. Mas magaling na tagapagtanggol lang nahusgahang puso ang panahon.
Kaya siguro naiinis ako sa'yo. Bakit napapaglihiyan kita? Buong buhay ko, sinumpa ko mga babaeng tulad mo. Ayoko magmukhang mahina. Kahit magpabuntis ng walang karelasyon gagawin ko, mapatunayan ko lang na kaya ko. Akala ko kaya ko. Huwag ka mag-alala, ikaw. Ninalulukot. Gawa ni Digo? Kaya siguro ako ipinagpad na pagkakataon dito sa kuyo. Para matutunan ko paano maging isang ina mula sa'yo. Akin na lang to, ha? Para maalala ko tong gabing to. Kung paano minsan, mas maraming nasasabing kapanipaniwalang katahimikan. Isasara ko lang lahat ng mga naiwan kong bukas. At babalik ako na nasa mga maletang ito ang buong buhay ko. Pagbalik mo, may palayaw na kami para sa'yo. Sigurado ka na ba talaga dyan sa gagawin mo? Lundag sa bangin yan. Alalahanin mo, hindi ka simpleng babae. Dalawa lang naman ang maaring mangyari sa taong lumulundag na may tiwala sa Diyos eh. Sinasalo niya o tinuturuan niyang lumipad. Kaya bumalik ako. Dalang na buong ako. Handa na para sa mas magandang simula. Alam mo, bumalik ako ng bisperas ng pista. Dalang isang maleta at ang simpleng dasal. Na sana, matuto na ako maging isang ina ng tapat at walang pag-iimbot. Sa pagbabalik ko yun, handa na akong magmahal. Handa na akong magtiwala. Sisikapin kong maging katulad ni Prunit. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nabanggi ako! Asin! Mapeng apitan! Diyan ang binit sa akin ni Pluning. Siling na palayo ko. Maligayang pagbabalik, Celine. Sabang! Akasin! Akin sa akin! Tulungan niyo ako!
Bakit ganun? Bakit sa tuwing nagbibigay ka sa akin, inabawi mo nang hindi ko alam? Ayaw mo, kaisbot kang kanakin! Ano kasalanan ko sa'yo? Bakit pinanunusahan mo ko? Bago pala magbinata ang aking anak, kailangan ko na siya paalisin para hindi kaawaan sa islang ito ang unti-unting panghihina ng aking anak. Sabi ko kay Tomas, palagi lang siya magdadasal sa iyo. Dahil sa kutob ko, kung ako ang hihiling, sanghina ako tong sa'yo. Hindi ko na makita buhay ang aking anak. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Pero, umiling-muli ako sa iyo para sa aking anak. Sana, biyayaan mo ko ng sapat sa pamamagitan ng asin na ito. Para masundo ko at maiuwi ko ang buto ni Tomas. Ano ba ilibig niyo na maayos? Pag nangyari yun, baka madali na sa akin ang pagtanggap ng tadhana. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ikaw, Gino! Panoorin mo ang pagbabalik sa wala na mapagpanggap mo ang biyaya! Kung totoo maunawain ka, unawain mo ngayon na hindi ko kayang tanggapin na patay na si Tomas! At sigurado, hindi ko kayang tanggapin na ikaw ang tunay na buhay ng Diyos! Nung una ko siyang makita sa sementeryo, ang akala ko ang nakita ko ay isang babaeng nag-iisa. Nalulungkot. Ang naroon pala ng mga oras na ito ay isang babaeng taimtim na nagdarasal at sabay na nakakapagpasalamat sa Diyos para sa mga masasaya at malulungkot na nangyari sa buhay niya. Ipinanganak si Digo sa araw ng pagkamatay ni Tomas? Baka tulong na rin ng Diyos yun para mas mapadali ang pagtanggap at paglimot. Limot mo na nga ba siya? Matagal lang natapos ang pag-ibig na yan. Nakakahiya naman siguro sa Diyos ko hanggang ngayon hindi ko pa rin tatanggap yan. Kasi Digo, pagmamahal. Yun lang ang tanging nag-uulay sa aming dalawa ni Digo. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayoko maging dahilan ng kalungkutan ng ibang tao ang kaligayahan. Pagkatapos ng piyesta, maraming araw pa kami nagkasama sa sementeryo. Nandun lang, dinarama ang mga padalang tulong ng Diyos. Nananahimik. Mga araw ng lungkot, mga araw ng saya, mga araw ng pasasalamat. Espesyal yung mga araw na yan. Naghahanda rin po ba kayo ng lychee? Inanod po ang gakit. Natagpuan ako ng isang Taiwanese na bangka. Pero di rin nila ako magawang ibalik dahil may humahabol din sa kanila. Ikaw si Digo? Digo?
Patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Sabihin naman nga yung kay Pruning noon. Gusto ko lang siyang paiyakin, kaya sinadya ko siyang saktan. Hindi po sakit sa pagpaiyak sa kanya. May kagapa mo na. Lambong siya, inay ploning mo. Ing ipadara sa anang pag-16. Pero kaadlaw, matapos anang birthday, misa kagabing aratan na kauli, diyaan ang isusot. Umpisa dato, agray rin, anang luba kanakan, ara ko rin abati, nga o, alakak. Lulu, ay magapa mo na kamo para magalak ka kulit si Nepluning. Basi pa sa paging diya, magparapit, anang leba, masintyan na, nga napatawad tana rin, maski ano pang atabo. Maski bisaran ka ng mga malam, siya imong isot pag ilibong ako. Ni, aray kaglaw. Papitin ko anay. Ko ang barkong dan, aray ko pabayay. Ikaw pa ang akong bata. Jose! Tunugin ang barko nyo! Tara na, baka may iwan ka, tara! Puntahan ko lang po yung barko namin. Babalik agad ako. Anong litrato? Papaalam lang ako sa mga kasamahan ko. Babalik agad ako. Pupuntahan natin si Naiploning, ha? Salamat, ha? Nga pala, ang gabing yon, pagkatapos namin maglaban ni Lolo, nilibing namin sa pananagdan, buto ng balugo. Eto, galing sa lumang bahay, oh. Banukdok! Digo nga rani, mo pasahero. Hirap. Bless. Yes. Ano ang cloning mo? Babae siya.
Isang napakabuting babae. Bibigay ng Diyos ang hahanap mo kasi handa na ang puso. Magkikita pa tayo ulit. Pangako. Hindi na ganito ang Chuy. Likal na yung dami na papilis. Kasi papagod na. Tago-tago, hanap-hanap, habol-habol sa dagat. Kalikasan. Napatawad ang Chuy. Kasi sulit na ang pinakamagkanta huli sa dagat. Okay. Tuwing mamimiss mo ako, kainin mo yan. Bukas, ubos lahat. Pakonti-konti lang. Bago mo maubos yan, makakasama mo na ako ulit. Sige. Lakad na. Parang kakain na. Pakonti-konti lang. Andyan sa loob ng bag ang pera mo. Taiwanese money para hindi mo pwede gasto. Hindi ikaw alipin. Kaya akin ipon pera mo sa simula pa. Ayaw bigay, Chuy, ng buo. Kasi uubos ang pera. Bili ng taglaichi. Kamchani, Chuy. Kamchani. Dami na siguro nagbago dito sa Kuyo simula nung nawala ka, no? Hindi nagbabago ang isang lugar. Tao. Taong nagbabago. Tao rin na nagdedesisyon kung para sa mabuti o sa masama ang pagbabago. Hindi mo siya na ano? Hindi naman po. Ang kulit kasi nito eh. Pasensya na po kayo. Ikunkuron baya kanimo. Hindi kagbatang pungit sa mong ngayon. Makita kay tatay. Sasamit karma ni patag ka sa kasoy. Okay lang yan. Yes na naman eh. Ayaw ni tatay magpista. Pesta kasi nung namatay dyan sa may dagat ang kapatid niya. Sinisisi ni tatay ang sarili niya. Simula po nun, hindi pinagdiriwang ni tatay ang piyesta. Kaya nandito na lang po kami.
Anong? May bisita ko kanina. Ilang taong na rin siguro siyang hinahanap mula sa kinaroroonan mo. Wala siya dyan. Nandito pa siya. Mukhang siya pa rin ang dating matampuhing digo mo. At malagkit ang tinginan nila ni Divina ko, ha? Mukhang magiging magbalai pa tayo. Tulungan mo naman ako. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang kwento mo. Sarang tugutan, mapamasyara ko.